Sabi ito, marami pa kayo nalaglag dito. Eto, sabi daw ng pulis dito, okay lang daw mag-video, bawal ang live stream dito sa Great Wall of China. Kasi pinag-iingatan daw nila yung kalaban. Nandiyan yung mga NPA sa baba. Mga NPA, nandiyan daw sila sa baba eh. Inaalam nila kung marami bang tao dito. Kaya pag naka-live stream ka, malalaman nila walang tao. Walang kawal. Ganun pala yun. Kaya bawal ang live stream, pero pwedeng video. Kaya pala binabantayan pa tayo kanina pa nito nasa likod. Di tayo binabantayan niya. Alam mo ang ginagawa niyan? I-rescue niyan tayo dyan sa ano. Kasi grabe dito. As in ano. Kita niyo yan? Tarik na tarik oh. Grabe ang tarik niya no. Ang lupit oh. Wala pa kayo nadidisgrasya dito? Ako pala. Tayo palang hayop. Ganda dito no. May nakapansin ka nga. Ano yun? May harap. Bakit may harap? Parang nasa ano tayo, no? Glory Mountain, no? Oo. Prayer Mountain. Gantong-ganta yung ano eh. Yung Glory Mountain ni Pastor. Oh, gantong-ganta. Wow. Tsaka yung ano? Yung Prayer Mountain. Prayer Mountain ni Pastor. No? Ganito, no? Ganito ganyan, no? Oo. Ano mo? Grabe, no? Parang nakunta na nun yung pastor, no? Tapos ginaya niya, no? Oo. Nilim ko lang naman. Kasi ano mo na una, kunog kayo na o clean na mag-business rice. Siyempre, yung Great Wall. Oo. Nilim ko, nagkaroon na idea si pastor. Para kagandahin, kagaya nito. Oo. Kanin mo, pastor. Sige. RJ, lagyan mo na lang subtitle. Oo nga eh. Hindi naintindihan eh, no? Kasi hinihingal na ako. Hinihingal na ako kami. Lumabo ah, malamig sa taas. Malinaw yan, mauunawa ni pastor. Lumabo. Pastor, ako ito. Ako na, kung mo naunawaan, bahala ka na. Hindi, ang ganda nga. Ganto yung Prayer Mountain at saka yung Glory Mountain, no? Ano yan? Ano? Diba? Ano lang na yun? May nakalagay ng kainis eh. Yun lang pinagkaiba, no? Meron yung mukha. Meron yung mukha ni Gigi Mara, ganun eh. Pag iniwanan mo sa Prayer Mountain yun, may panin yun. This is Jack! Alam niyo ba? Alam niyo ba? Ano? Hindi, kasi alam mo din, Great Wall. pag wala talagang korupsyon, maganda. Totoo yan. Oo, di ba? Alam mo yung kayo kasi ang linis, may nakagana, lahat. Lahat ng workers, lahat ng nagkakayo-gilsi. Lahat, maayos pa na namin, may bahay, may makakain, hindi sila gutom. Hindi, tsaka isipin mo ha, yung Great Wall of China, alam mo gaano kalayo yan? Lahat nilang Hindi, 20 haba. mahigit 20 kilometers yan. 20,000. Oh, 20,000 kilometers yan. Oo. Oh. Isipin mo kung kurap yung may-ari niyan, kung Wala. kurap yung gobyerno. Kakawan ka naman ng alam, hirap na eh. Hindi lang, baka mamaya, hindi tumagal ng ganyan. Oo, kakano. Sabi nga nung guide natin, marami daw ano eh, yung pag-build doon, marami ding namatay. Dahil sa Oo. sobrang tindi. Imagine mo, kamay yun ha, Kamay. walang machine. Oh. Kasi walang korupsyon. 'Di ba? Pero imagine mo may korupsyon yan, baka Wala. pag ganun pa lang ng ano niyan. Kakagpatuloy ka na ng kalaban yung sigmuho na yan. Diba? Wala pa yung, baka di pa nga binabato nung ano, kalaban eh. Umano ka lang si ano, kunyari, si Gugubara. Oo. Kunyari, umag-king. Umag-king, no? Gumiwa na yung ano niya, pinakalayuan niya. Ganun kahilayan ko na. Bakit? Mataba siya sobra? Kurap na eh. Kurap yung gumawa. Kawawa yung mga, parang nangyayari sa Pilipinas. Sasagwan ko na kawawa mga sundalo natin. Oo. Kawawa mga pulis, ginagawang laruan. Inutusan na, hulihin yan, di ba? Kahit nagwag sa kalooban nila. Di ba? Tsaka Okay lang ina mo, Marcos ka eh. Bago eh. Hindi, tsaka, yun nga ang modernization eh. Luma yung mga gamit eh. Nakakaya no? Wala pang bala minsan, paltik pa. Ang ina nakakaya. Oo. Tapos ang Amerika, ang Amerika ino-open ng bomba. Ang China ino-open ng maho. Yan. Ang kapal na mukha na, tapos kayo anti-China? Oo. Saka na kayo mag-anti-China pag ilo pasig, hindi na kami tae. Ito na nga, tapos na po tayong galing po sa Great Wall of China. Napakaganda. At alam mo, nakakaanang matindi talaga dun eh. Yun po ay ginawa ng kamay lang.
wala pong mga machine pa, unlike ngayon. Pero grabe ang haba at ang tibay pag titingnan mo talaga. Kasi nga naman, ginagamit nila yun doon nung pangharang yung sa nung nagkaroon ng gera doon eh. O para hindi sila mapasok. Anyway, pag-usapan din natin itong kay Mike Defensor. Ngayon po ay kakasuhan na po siya ng human trafficking. Pantakin mo human trafficking ay kakaso sa kanya. Sabi ko nga ako kahapon, di ba? Kung prostitution man ang nangyayari doon, di ba? Let's assume na prostitution po yung nangyayari doon. Hindi human trafficking yun. Magkaiba yun. Kasi human trafficking talagang walang choice eh. Di ba? Wala namang, nasa Pilipinas naman, hindi naman dinala sa ibang bansa at tinago, walang ganun. Yung mga babae doon, kusa naman. At the same time, hindi naman po sila nagkakaroon ng transaksyon doon sa loob. At kung sabi nga ng ni Matibag, dahil daw nasa loob doon, may hotel daw doon, yung hotel daw doon, pagmamayari ni Defensor. And yet, yun po kailangan pa niyang patunayan na talagang kay Defensor yun. Kasi dinideny ni Defensor na kanya yun. Pero sabihin na natin kanya, halimbawa lang. Sabihin na natin meron nagtsutsok-tsakan doon sa loob ng hotel. Abay, walang pananagutan yung may-ari ng hotel. Imagine mo lahat ba ng hotel ang nagpupunta doon mag-asawa? Ang lahat ba ng hotel ang nagpupunta doon ay magjowa? Ano pang alam mo kung may nagpunta man doon na yun ay prostitute or whatsoever, hindi mo na alam yun, di ba? Hindi mo na malalaman yun. Wala ka na pananagutan, labas ka na doon. Unless ikaw mismo yung nagbebenta doon sa babae, yun, mananagot ka sa prostitution, pero hindi sa human trafficking. Kaya talagang sobrang political nitong issue na to. Halatang ginigipit lang nila si Mike Defensor. Tayo bilang banateros, lalabanan natin tong panggigipit nila kay Mike Defensor. At tama naman din yung hirit niya na sana ang iniimbestigahan ni Matibag ay yung asawa niya. At saka yung iba pang mga flood control na involved, di ba? Bakit yung ganyan ang iimbestigahan mo? Buhay nila yun eh. Ako, hindi ko yun. I'm not tolerating it. Pero, buhay ng mga pribadong tao yun eh. Kung meron ka man talagang concern sa bayan mo, ang imbestigahan mo yung mga flood control issue. Yung kanilang di ba? Yung ombudsman, kesa na tinututukan etong mga nagkikritisize sa gobyerno, ang tututukan niya yung isang dating, tatandaan ninyo hindi ito official si Mike Defensor ngayon since the crime was committed now, yung sinasabi nilang crime, so hindi dapat sakop ng ombudsman din yan. So, itong ombudsman, ang may sakop niyan, dapat yung asawa ni Matibag ang imbestigahan. Diba? Yun, congresswoman ngayon. So, dapat yun ang iniimbestigahan. Alam mo, grabe yung panggigipit na ginagawa dito kay Defensor. Hindi ko alam may hawak ba sila o dahil sobrang iniisip nila ay si Mike Defensor ang tumutulong dito sa mga Marines. Kasi inamin naman ni Defensor na tinutulungan niya, pinibigyan niya ng pagkain, siguro, maybe pang transportation, pag pumupunta sa mga hearing. And, di ba? So, obvious na ayaw nilang pagsalitain, gusto nilang pilayin, takutin yung tumutulong do sa Marines. Ano ba ang inilalahad ng mga Marines? O, di ba yung sinasabi nila yung mga nakatanggap ng maleta. So therefore, kung pinipigilan nila si Mike Defensor makatulong dito sa Marines at yung mga Marines ay para naman mailahad at malaman ang tunay na mga may sala, pinipigilan talaga nila. Malamang sa malamang, boss nila yung mastermind o may kinalaman sila doon sa
sa nangyayaring nakawan o korupsyon sa flood control. Iyon ang ating tignan. Hindi yung pipigilan mo si Mike Defensor. Walang walang kunik eh. Walang kunik na masyadong Again hindi ko sinasabing I'm tolerating it. Pero prostitution, yan po ay matagal nang nangyayari sa Pilipinas. Alam ng mga yung mga kalakaran diyan, at sabi nga niya merong cabinet secretary at merong senador na may-ari nun. Alam mo, ako meron tayong mga natatanong-tanong sa paligid. Hindi nga lang daw may-ari yung senador na yun. Yung senador na yun ay talagang involved. Ibig sabihin, nagpupunta. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipino